Ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Shukran. Pilipinas, una sa ating mga balita. Opisyal nang nagdeklara ng kandidatura si Vice President Sara Duterte bilang Pangulo sa 2028 presidential elections. Ipinahayag ni Duterte ang kanyang desisyong tumakbo sa ipinatawag na press conference sa Office of the Vice President ngayong umaga. Una rito, humingi ng paumanhin si Duterte sa publiko sa anyay pagtulong at pagsama niya sa kandidatura ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 elections. Sa unang buwan pa lamang anya ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos ay nakita na niya ang kawalan ng katapatan ni PBBM sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Banggit din ng pangalawang Pangulo ang mga kinakaharap na isyu ng bansa lalo na sa baha dahil sa malawakang korupsyon at pagtaas ng presyo ng bilihin. Giit ni Duterte handa na siyang ialay ang kanyang buhay at lakas para sa bayan. Narito ang bahagi ng pahayag ng pangalawang Pangulo. Humihingi ako ng paumanhin, patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Mayroong dagdag na missiles mula sa Amerika at mga allied system ang Pilipinas ayon sa Armed Forces of the Philippines. Ito ay gagamitin sa kanilang mga pag-iensayo at pagpapatrolya bilang bahagi ng pagprotekta ng pambansang teritoryo. Ang buong detalye sa ulat ni Edniel Parosa. Gagamitin sa pagsasanay, domain awareness at collective defense posture ang planong dagdag na US missile at allied systems dito sa Pilipinas. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, suportado nito ang hakbang na napagkasunduan sa ika-12 bilateral strategic dialogue na magkaalyado. Sabi sa D0H na AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, makaambag ito sa misyong protektahan ng soberanya at pambansang teritoryo maging sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Nakasaad sa joint statement ng Pilipinas at Amerika na ibinahagi ng Department of Foreign Affairs na nag-commit na mag-aalyado upang damihan ang deployment ng cutting-edge missile and advanced systems dito sa bansa. Una nang inalmahan ng China ang pagpapadala ng US Army Typhoon Medium Range Capability Missile noong 2024 at Nemesis Anti-Ship Missile sa balikatan exercises noong nakaraang taong 2025. Wala pang pahayag ang Department of National Defense kung anong partikular na mga armas o allied systems ang kasadong dalhin dito sa kapuluan. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa ng D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, maagang dumagsa ang libo-libong Katoliko sa mga simbahan ngayong Ash Wednesday, hudyat ng pagsisimula ng panahon ng Kwaresma. Sa Baclaran Church dito sa Parañaque City, tinatayang 15,000 ang dumagsa kaninang madaling araw at inaasahang papalo ng hanggang 100,000 katao buong araw. Maagang napuno ang loob ng simbahan at kahit sa labas, marami rin ang nakapila para dumalo sa misa at tumanggap ng krus na abo sa kanilang noo. Samantala sa Quiapo Church naman, mahigpit na seguridad ang ipinatutupad ng Manila Police District o MPD sa paligid ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Layunin nitong matiyak ang kaayusan at kapayapaan ng libo-libong deboto na dumadalo sa mga misa. Nagsimula ang unang misa sa Quiapo Church alas 5 ng madaling araw kanina at magpapatuloy hanggang alas 7 ng gabi. Opisyal naman na magsisimula ang Ramadan bukas, February 19, sa halip na ngayong araw ng Miyerkules. Itong inanunsyo ng National Muslim Commission on Filipinos matapos hindi masilayan ang buwan sa isinagawang moon sighting activity kagabi. Isinagawa ang moon sighting upang matukoy ang tamang pagsisimula ng banal na buwan ng Ramadan, alinsunod sa mga katuruan ng Islam.
Pinapayuhan naman ang lahat ng Muslim sa rehiyon na maghanda para sa pagsisimula ng Ramadan sa nasabing petsa. Sa mundo naman ng tennis, nagpapatuloy ang magandang run ni Filipina tennis ace Alex Ayala sa Dubai Tennis Championships matapos nitong talunin ang world number 8 na si Jasmine Paolini para makaabante sa ikatlong round. Ang naging laro ihahatid ni match point Millie Borja. Gumawa ng malaking upset ang Filipina tennis ace na si Alex Ayala matapos talunin ng world number 8 at dating kampiyon na si Jasmine Paolini ng Italia upang umusad sa ikatlong round ng Dubai Tennis Championships noong Miyerkules ng umaga. Agad na ipinakita ni Ayala ang kanyang dominasyon sa unang set bago nakipagbakbakan at nagtagumpay sa mas dikit na ikalawang set laban sa ika-6 na seed ng torneo. Matapos ang laban, ipinahayag ni Ayala na isang malaking tagumpay para sa kanya ang makipagsabayan at manalo laban sa isang top 10 player, bagay na lalong nagbigay halaga sa kanyang panalo. Ibinahagi rin ng 19-year-old tennis star na habang nasa court ay naramdaman niya ang malakas na suporta ng mga Pilipino sa stadium. Ang Dubai Tennis Championship ang ika-6 na torneo ni Ayala ngayong taon. Sa kasalukuyan ay world number 47 si Ayala at ang kanyang nag-iisang pro title pa lamang ay ang WTA 125 crown na kanyang napalalunan sa Guadalajara WTA 125 noong nakaraang taon. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Upang mas maging healthy si baby, isa daw sa susi ay ang yakap at skin-to-skin contact sa kanilang ama. Lumabas kasi sa pag-aaral na may malaking na itutulong ito sa kalusugan lalo na ng mga newborn babies. Ang paliwanag dyan ng mga eksperto, panoorin sa Expert's Opinion Report ni Rovic Manuel. Lumabas sa isang bagong pag-aaral na mahalaga ang skin-to-skin contact sa pagitan ng tatay at ng bagong silang na sanggol. Hindi lamang bilang isang simpleng paraan ng paglalapit ng loob ng mag-ama, kundi isang biological na pangangailangan na may malaking epekto sa kalusugan ng bata. Ang skin-to-skin contact o direktang pagdampi ng balat ng ama sa kanyang bagong silang na sanggol sa loob ng unang oras ng pagsilang ay nagpapataas ng oxytocin na kilala rin bilang bonding hormone. Ang oxytocin ay makatutulong upang mabawasan ang stress ng sanggol, patatagin ang pundasyon ng emosyonal na koneksyon ng mag-ama at gawing mas kumpiyansa ang mga tatay sa kanilang bagong papel bilang isang magulang. Ayon din sa pag-aaral, ang mga sanggol na nakararanas ng skin-to-skin contact mula sa kanilang mga ama ay nagpapakita ng mga sumusunod. Una, stable na tibok ng puso at paghinga dahil mas mabilis ang kanilang pag-aadya sa buhay sa labas ng sinapupunan. Maayos na body temperature dahil nagsisilbing natural na incubator ang dibdib ng ama. Mas mahimbing na pagtulog dahil mas mababa ang kanilang cortisol o stress hormone, mas madalang silang umiyak at mas nagkakaroon ng mahimbing na tulog na mahalaga para sa development ng kanilang utak. Kaya naman paalala ng mga eksperto para sa mga daddy at soon to be dad, wag lang purong si mami ang pagbuhati ng inyong bagong silang na anak. Mahalaga rin ang inyong paghele o pagyakap kay baby. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hinirang bilang Athletes of the Year si Olympic gold medalist Carlos Yulo at Alex Ayala sa Philippine Sports Writers Association of PSA Annual Awards Night 2025. Ang iba pang kinilala sa naturang event sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Pinarangalan sina Carlos Yulo at Alex Ayala bilang Male at Female Athlete of the Year sa Philippine Sports Writers Association Annual Awards Night 2025 na ginanap noong Lunes sa Diamond Hotel, Manila. Tinanggap ni Yulo ang parangal matapos magwagi ng gintong medalya sa vault at bronze medal sa floor exercise sa 2025 World Gymnastics Championships. Nauna na rin siyang nag-uwi ng ginto sa floor exercise sa 2025 Asian Championships. Sa kanyang mensahe, hinikayat ni Yulo ang kapwa-atleta na ipagpatuloy ang pagiging inspirasyon sa kabataang Pilipino. Samantala, nagpahayag ng pasasalamat si Ayala sa pamamagitan ng video message dahil hindi siya nakadalo sa seremonya dahil sa Dubai Tennis Championships. Naging makasaysayan ng nakaraang season ni Ayala matapos makaabot sa semifinals ng Miami Open, makapasok sa finals ng Eastbourne Open, makagawa ng Grand Slam sa major debut, at makamit ang kanyang kauna-unahang pro title sa Guadalajara WTA 125.
Bukod kay Yulo at Iyala ay pinagkaloob din ng ibang parangal, gaya ng President's Award para kay Yang Yao, Executive of the Year para kay Patrick Gregorio, at NSA of the Year para sa Gymnastics Association of the Philippines. Tinanggap naman ni Junmar Fajardo ang Mr. Basketball Award, habang sina Brian Lagunas at Bella Belen ang Mr. and Miss Volleyball Awards. At kabilang naman sa Hall of Fame inductees si Frankie Minyoza. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula sa kanyang long blonde hair, shiny dress at knee-high boots na talaga nga namang perfect pop star look, paniguradong marami ang nakakamiss sa iconic character na si Hannah Montana. At para sa 20th anniversary ng hit TV series, muling ibabalik ni Miley Cyrus ang most beloved character ng Disney fans. Narito ang report ni Showbiz Angel. Hannah Montana finally found her way back home. Ang iconic series kasi magkakaroon ng 20th anniversary special. Batay sa anunsyo ng Disney, tampok dito ang isang exclusive in-depth interview kay Hannah Montana herself, pop star Miley Cyrus. Dito magbabalik tanaw mula sa iconic scenes and music habang mapapanood din ang ilang never-before-seen footage. Agad ngang na-excite ang fans sa pagbabalik ng seryeng naging malaking bahagi raw ng kanilang childhood. 13 years old pa lamang si Miley Cyrus nang makamit ang big break nang gumanap bilang Hannah Montana na unang napanood noong 2006 at nagkaroon ng 4 na seasons. Nakatakdang ilabas ang Hannah Montana 20th Anniversary Special sa Disney Plus sa March 24. Para sa MBC TV Network News, ito ang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Miyerkules. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas araw ng Huwebes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.